Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay nasa ika-33 linggo tayo sa kalendaryo ng ating simbahan. At ang tema ng ating mga pagbasa ay napapanahon din po sa papatapos na panahon sa ating kalendaryo. Na kung saan tinatalakay po sa atin ang araw ng paghuhukom. Na ikaw at ako, tayo, ay haharap sa Diyos sa araw na ito. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Malakias, binibigyan po tayo ng larawan tungkol sa araw na ito. Sabi po niya, yung gumawa ng masama ay susunugin na parang dayami sa apoy. At yung sumunod sa Diyos, sa kanila po ay sisikat ang araw ng katarungan na nagbibigay ng lakas. Sa ating gospel naman, sabi ni Jesus, palapit na ang araw na ito. At alam ko po na karamihan po sa atin ang tanong ay, kailan kaya ito mangyayari? Ito din po yung tanong ng mga tao sa ating ebanghelyo, tanong nila kay Jesus. Kailan po mangyayari yan? Pero para po sa akin, ang mas mainam na tanong ay, ano ang kailangan kong gawin o nating gawin bilang paghahanda para sa araw na ito? Pagdating kaya ng araw na ito, masabi nating, handa ako, handa tayo. Sa ating ikalawang pagbasa, si San Pablo, sabi po niya sa atin, follow our examples. Tinatawag po niya tayo na sundin ang kanilang mga halimbawa. Ano itong mga halimbawa? Alam niyo si San Pablo una, tinatawag tayo na talikuran ang kasalanan o kadiliman at sundin ang tinig o liwanag na si Jesus. Dati, si San Pablo naman po ay tinutubis niya ang mga Kristiyano. Pero mula nung makatagpo niya si Jesus, nakinig po siya, nagbago po siya, sumunod po siya kay Jesus. Talikuran ang kasalanan at sundin ang tinig ng Diyos. Pangalawa, hinahamon po tayo ni San Pablo na ipahayag ang salita ng Diyos day and night. Ibig pong sabihin, sa lahat ng panahon, alam niyo si San Pablo ay tinatawag nating apostle to the Gentiles. Marami po siyang hinubog na communities. Lahat ng ito naman po ay hindi naging madali kay San Pablo. Naghirap po siya. In fact, ikinamatay po niya ang pangalan ni Jesus. At ganun din naman po tayo. Hindi po magiging madali ito. Ngunit, pinapaalalahanan po tayo ng ating ebanghelyo na tuwing nalalagay tayo sa ganitong mga sitwasyon, sabi ng gospel na tingnan po sana natin ito bilang pagkakataon na magpatotoo tungkol kay Jesus. Itong mga halimbawa ni San Pablo na gusto niyang ipasunod sa atin at ipahayag ay hindi po madali. At kung may isa sa buhay po natin ito, alam ko po, masasabi po natin yung mga salita ni San Pablo. Sabi po niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Saan na pagharap natin sa Diyos, masabi natin itong mga salitang ito ni San Pablo. Nang ibig pong sabihin, sa pagharap po natin, masasabi natin, Panginoon,
ako po ay handa. Panginoon, kami po ay handa. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo.